Good morning, guys. Nandito tayo ngayon after our short devotion. Nandito tayo ngayon sa ating garden at may mga dapat tayong asikasuhin kasi itong aking pot ay papapinturahan natin. Puti yung available na pintura pero sabi ng asawa ko mas madaling manotice yung mga dirt pag puti ang ipintura. Pero so far naman po yung dating pinturado ng puti, parang taon na po yan. So, at saka puti yung available na pintura. So, siguro yun pa rin ang ipipintura natin dito. Nangangarap sana ako ng mas makapal na na bugambilya dito sa aking magandang lalagyan. But, siguro lalagyan na lang natin, i-graft na lang natin po ng mga tatlong kulay yan. So, after a year, ay may bago ng bulaklak yan. So, ito naman, matagal po itong hindi nagbulaklak. More than mga 2 years siguro, or more than 1 year naman. Wala talagang bulaklak. Pero, pinalbo ko po siya. And then, nilagyan ng mga abono. Defoliation ba yung tawag doon? Inaalis po yung mga dahon, yung sobrang taba ng mga dahon para ma-focus sa pagbulaklak. And true indeed, ay medyo po nabiyayaan tayo na namulaklak siya. Kasi hindi lahat ng bugambilya namumulaklak. Ito katulad dito, binili ko. Galing pa ata itong Batangas, no? Binili ko yan, may bulaklak. Ngayon, after ilang months na, hindi nawala ng bulaklak. So, ito naman, nawala na yung bulaklak niya pero dati ko na po itong halaman. So, namumulaklak na naman siya ngayon. Pero itong mga binili ko rin, ayun, wala, mahirap po minsan. Mahirap mo siyang malaman kung kailan siya mamumulaklak. So, actually po, lumabas ako. I suppose na hindi ako magdidilig ngayon kasi medyo umulan kahapon. Sobrang init po kasi katulad nito mga guys, parang mamamatay na ata yung puno na yan na isa kasi masyado pong mainit talaga ngayong April, May, napakainit. Look at my plants po, philodendron, halos matuyo na po sila sa init. So, tinatsagaan ko po itong aking tanim na mga kamatis kasi ang ganda po ng kanyang mga bunga. So, grabe ang labor of love po dyan. Talaga. Kailangan nila ng tubig dahil sa sobrang init. So, akala ko hindi ko magdidilig ngayong araw kasi medyo umulan kagabi, kahapon. Pero, medyo basa pa rin ng konti ang lupa niya. So, baka mamayang hapon lang ako magdilig o lalagyan ko pa rin sila ng konti ngayon para panlaban sa sobrang init ng panahon. So, yan po. Yan yung ating mga tanim na kamatis. Yan. Mayroon pa tayo doon sa ibang side. Palibasa wala po kasing malaking space. Kaya, nandito po yung iba. Puntahan, samahan niyo po ako. Bagong gising ako. Tingnan niyo po. Yung iba parang hindi maganda yung growth dito ng mga kamatis. Hindi maganda masyado yung growth niya. Actually, para siyang parang matutuyo din. Ginawa, araw-araw ko rin po itong dinidiligan. Pero, paano pag may mga lakad din ako? So, sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung hindi sila masosurvive. But, I'm praying na masurvive din kasi, masaya sa farmer. Pag may nakikita ka ng bunga ng iyong pinagpaguran. So,
After pala guys ng aking pagdidilig, napatingala ako and then I see this berry. Alam niyo ba kung ano to? Ito ay aratilis and I really nabubuhay yung aking pagiging bata. Pag nakakakita ako ng aratilis, marami pong bunga pero nasa taas. So hindi ko yun abot. But I'm happy na mayroon pong mga berries na ganito. Masaya. Okay? Masayang masaya. And then ito may mga bunga din po. Itong aking tinanim na, actually alam nyo guys kung saan galing itong aking pantanim nito. Ito ay mula po sa may-ari ng Green Earth Cafe. Nung kami po ay nag-conference doon, hindi pala conference, parang meron po silang cooking lesson. No, magbabayad ka ng parang 800 ata yung registration. And then, napakabait po nung may-ari. Binigyan po ako nung kanyang pantanim. So, ayan naman, tinanim ko. Yan, ito po nabuhay. And then, nabuhay pa yung isa na yan. At tinanim ko yan sa labas. Marami pong puno akong naitanim doon sa labas. Mula po sa puno na yan. At kung ako po yung magpuputol ng puno, ay pwedeng humingi yung mga gustong humingi. Okay? So, meron pa tayo guys. Mamaya po, doon naman sa mayroon pa akong tanim doon sa ibang portion na yon. Hati-hati lang. Kung saan lang pwede. Magkakatabi na lang po ang garden. At saka ang mga flowers at saka yung mga bulaklak. Alam nyo guys, parang maliit lang siyang bunga. Pero napakadali po ng ampalaya na ito. Hindi ko pa po yan matagal na itanim. Parang hindi ko nga alam kung mag 1 month na yan. Pero may bunga na siya kaagad. So magkakapit bahay lang po ang mga bulaklak at ang mga tanim natin. Minamaximize natin ang space. Itong mga sili po natin, marami pong bunga at kinukuhaan ko po yan pag nagluluto po tayo. Kukuha po tayo ng mga sili. Okay, so mamaya po i-feature ko din yung garden ko doon sa kabila. Yun, kakatabi-tabi na lang. Kung saan-saan na lang, may bago tayong bloom na hydrangea. Ayun, ito ang iba, patapos na po siya. Ito violet na violet pa rin. Ito napakaganda po ng kanyang malaki po siyang petals. Ayun, Cadena de Amor. Katabi lang niya ang ating kamatis. At yung ating miracle fruit. Nandito naman sa isang paso na malaki. Ang miracle fruit. Tumatamis po ang palit ng ating tang pag tayo po ay nakakakain o kakain ka muna nitong fruit na ito. Kaya po tinawag siyang miracle fruit. So nagahulog na lang siya pag hindi po siya napapansin. And then, so para maging pananim na lang siya. I mean, maging seedlings pag sakaling hindi po siya nakukuha ang bunga. Pag nakakain ka po niyan, ang sunod mong isusubo ay magiging matamis. Kaya po siya tinawag na miracle fruit. Okay guys, good morning guys. Ito po yung ating garden today. Tuyong-tuyo po yung ating grounds. So, titingnan natin kung magdidilig pa rin tayo ng konti later on. Thank you so much for joining me. Please like and subscribe. Follow po dito sa ating vlog about sa ating garden. God is good forever.